Kamusta po? Nakakatulog naman po kayo na maayos diyan sa Senado? Yes, uminom ako kagabi ng magnesium ba yun para makatulog. Ang sarap ng tulog ko. Oo. Malalim yung tulog ko. Yeah, that's good, ano. Medyo kami po nagpapasalamat ha that you're on the show dahil alam namin medyo mabigat po itong pinagdadaanan ninyo at kaliwat kanan din yung mga panayam sa inyo. Pero Senator, curious lamang po ako, before this all happened, bago po yung pagpasok nyo muli sa Senado, sino po sa mga kasamahan yung senador ang kumontak talaga sa inyo na kinakailangan nyo na po talagang pumasok sa Senado? Sino pong nanghikayat sa inyo? Pwede po ba namin malaman yon? Yes, yung aming minority leader namin na si Senator Alan Cayetano, yun lang ang nakausap ko. Senator, kailan po kayo mismo nag-usap ni Senator Alan at ano po mismo exactly ang sinabi niya sa inyo? Bakit kinakailangan niyo daw po to be physically present sa Senate Hall? Kinakailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin sa Senado once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako ay patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. So nahiya na po ako din sa kaya sabi ko, magpakita na tayo, magtrabaho tayo. Oo, so ito po yung mga rason ano, na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance na pag kayo po ay lalabas, dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto? Wala naman, hindi naman yung kasama sa usapan namin. Ang sa kanya lang, nakiusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At yun na. Sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na kung bumalik sa trabaho. Bahala na. Whatever happens, ay re-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. So, nakarating ako. Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo. Okay lang sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risko. Matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay since umasok tayo sa serbisyo. So, okay lang sa akin yun. Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nagkusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado. Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. So yun po, gusto namin na kami na naman majority. Senator, that's normal. Sige po. Senator, are you happy Sige. with the outcome? Sige. Kung paano po kayo binibigyang proteksyon ngayon ng bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestuhin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents? Ay, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa mga kasamahan kong senador na sumuporta na i-exhaust muna yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man. Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto? Ayos, kahapon. Yung nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at saka si Kiko Pangilinan, nag-intervene kami dalawa doon sa dalawang medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin at kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Mataas ang respeto ko sa iyo. Wala na. Okay lang yun, kahit anong nangyari. Wala akong sama ng loob sa kanya. Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo? Maayos naman. Mataas naman respeto ko sa kanya noon pa.
tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinakamataas siguro na tenure, longest tenured senator dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest respects. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.